Ibig sabihin, hindi ka ganyan lang. Deep inside you, mayroon kang kaluluwa at saka espiritu. Madalas, napagkamala natin yung kaluluwa at saka espiritu isa. Hindi ho, magkaiba. Okay? So ito yung sinasabi ni Pablo, ang inyong pakabanal nawa, ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan. At ang sabi rito, ito po ang sabi ng New Testament, na ibig sabihin ng tao talaga ay composed ng tatlo. Ito yung body. Ang body, ito yan. Katawan or container. Ang kaluluwa, hindi nakikita. Ang espiritu, hindi nakikita. Ang ginawa ng Diyos, inilagay sa isang container na kung tawagin ay body. So, ang totoong Elmer, hindi yan. Ang totoong Elmer, yung nasa loob niyan. Nagkaganda na tayo? Lagi napupuna, pag namatay ang isang tao, ano nangyari? Kasi ang kamatayan ay ang paghihiwalay ng kaluluwa o ng espiritu sa katawan. Kaya pansin mo isang tao, ngayon tatango-tango ka kasi buhay ka, kasi nandiyan pa yung espiritu mo. Pero pag wala na, di ba yung patay? Wala na, kahit na imbal sa mind, hindi na nasasaktan. Kasi nga, ito ay kaha lang. Bahay. Kaha. So nangyayari tayo, baliktad. Mas pinapaganda natin yung kaha at pinapabayaan natin yung laman sa loob. Okay, so yung iba, hanap, pakinis ng pakinis, hindi naman masama. Magugulat ka, dating maitim, pag nakita mo yun, abig ka puti-puti na. Ano kaya nangyari? Okay, so pinapaganda yung kaha. Ang katawan, ito yung pang, ano natin, pang touch sa mundo. Kaya nga, nahawa ka may electric pa, nabubuhat mo, kasi kung kaluluwa ka, paano mabuhatin ito? Ibig sabihin, ito yung pang touch mo. Okay, ito yung pang feel, napi-feel mo. Okay? Now, tingnan natin. What else? Okay, the body is the world's conscious aspect. So, ito yung sight, touch, smell, taste. Kasama yan sa body. Okay? So, with our body, we contact the physical realm. Okay? Now, tingnan natin. Ano naman yung soul? Ayun, ngayon yung maintindihan yung difference ng soul sa spirit. Ang soul naman, ang sabi rito, ito ay yung, ito naman, ito yung composed ng emotion. Okay? Emotion. Ayan o. Ito yung parang pinaka-personality natin. Andyan yung talino. Ganyan yung emosyon. Kaya pag nasaktan ka, iyak. Pag masaya ka, tingin sa akin. Ang epekto ng kaluluwa mo, minamanifest ng katawan mo. Okay? Kaya nung masaktan ka, talagang kitang-kita. Kaya makita mo isang tao pagka malungkot, alam mo, malungkot siya, alam mo, kasi nagmamanifest sa itsura niya. Pag masaya, di ba nagtatanong tayo, ba't ka tawa? Masaya ka, bakit? Okay, natanggap na kasi ako sa trabaho. Yung soul na nakakaramdam noon. Okay? So ito yon. So controlled by the spirit. So ibig sabihin, the soul is not part of human spirit, but it is the spiritual dimension. Ang kaluluwa, hindi siya nakikita, siya ay parte, hindi siya parte ng katawan, kundi parte siya ng spiritual na side. Okay? Now, tingnan natin. Ano naman yung espiritu? Ang espiritu naman, ito naman yung conscience, that aspect in the word, in the one whereby we most in contact with God's Spirit. Ito yung difference. Ang espiritu naman, ito yung contact mo sa Diyos. Nagkakanaman tayo? Ito yung contact mo sa Diyos. So, linawin natin. Ang espiritu, contact sa Diyos. Kasi ang sabi ng Bible, ang Diyos ay espiritu. So, para makokontak mo ang Diyos, sa espiritu lang. Di ang Diyos pwede makipag-contact sa body, di rin pwede makipag-contact sa emosyon, kasi ang emosyon mo pabago-bago. Diba? Unstable ka. Pag masaya ang pangyayari, masaya ka. Pag malungkot, malungkot. Hindi pwede si Lord makipag-connect doon. So yung espiritu mo, yun ang makukontak lang ng Diyos. Nagkakanawan tayo. Ano naman yung emosyon? Yun yung intellectual mo, yun yung ano naman yung kaluluwa, yun yung emotion mo. Ano naman yung katawan? Ang katawan, yun yung pang-contact mo. Para matouch mo yung mga bagay-bagay. Okay? So, magkaiba ang espiritu at saka ang kaluluwa. Now, tingnan natin.
Sa spiritual, makita natin, all life has its existence from the Father of Spirit. Ibig sabihin nito, Chris, lahat tayo nabuhay dahil ang Espiritu ay nilagay ng Diyos sa atin. Sabihin ko sa inyo maya-maya. Okay, ano pa? Ang sabi, God gives birth and life to the people of the earth. Ang lahat ng tao nabubuhay lamang dahil sa Diyos. Dahil binigyan tayo ng Diyos ng buhay. Kung wala ang Diyos, wala tayo. Kaya isang napakalaking trahedya. Ang pinakamalaking trahedya sa Termesi, hindi ho yung nabangga yung bus. Hindi yung nahulog sa bangin ang bus. Ang pinakamalaking trahedya sa buhay Oliver, yung ikaw ay nabuhay sa mahabang panahon na hindi mo nakilala ang Diyos na lumikha sa iyo. Yun ang pinakatrahedya sa lahat. Okay? Ano pa? He formed the spirit of man, He breathed into Adam. Ang Diyos ang nagporma ng espiritu sa tao at kanyang inihinga kay Adan. Kaya nabuhay si Adan. Okay? Genesis, ito pinakamaganda. In Genesis 1:26 to 28, in the image and likeness of God, we are created. So ang Diyos, kung pansin nito, siya ay mayroon Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Tayo nilikha sa kanyang wangis, therefore tayo din ay mayroon tatlong bahagi. We have the Spirit, the soul, and the body. Okay? Mamaya, maintindihan nyo lalo ito. Explain ko sa inyo. Okay? Genesis 2:7, ito, the Lord God formed the man from the dust. Nilikha ng Diyos mula sa labok. Kaya itong katawan na to, wala kayo napupuna. Huwag kayong maligo muna sa umaga. Pagdating ng tanghali, pag naligo ka, ayun, ano no? Ano? Ayun, okay? Kasi nga, huwag na kayo magtaka. Pastor, yung bang mga artista, hindi kinagkakalibag yan? Maniwala ka sa hindi. Kahit gano'n kakinis siya, may libag. Bakit? Kasi nga, nagmula sa alabok. Ito, mula sa alabok, magbabalik dito sa alabok. And ganda-ganda. Wala yan. Alabok pa rin yan. Amen. Okay? Kasi mula sa alabok, ano pa? And of the ground, and breath into his nostrils, the breath of life. Okay? And the soul and the man became a living being. Ibig sabihin, kung hindi hiningahan pala ng Diyos si Adan, hindi siya mabubuhay. Kaya pala tayo buhay talaga ngayon, hindi dahil gusto natin mabuhay, dahil ginusto ng Diyos na buhayin tayo. Maraming gusto mabuhay, hindi sila mabuhay. Okay? Nagkakaroon tayo? Pakisabi sa katabi mo, pasalamat tayo sa Panginoon. Okay? Now, here we go. Okay? Psalms 144 verse 3 to 4. Oh Lord, what are mortals that you should notice us? Mere humans that you should care for us. For we are like a breath of air. Our days is like passing shadow. Sabi sa Bible, ano raw ang tao? Sinabi ni David, Panginoon, ba't mo pa pinapahalagan yung tao? Eh, yung buhay niya, para lang anino. Kita na kayo ng anino? Okay? Ayan, no? Parang anino lang. Ang sabi sa James, parang aso. Nakita na kayo ng aso? Yung usok. Usok. Diba? Kita mo ngayon, paglingon mo ulit, Wala na. diba? Sana ngayon si Panchito. Sana ngayon si Dolphy. Wala na. Ano ibig sabihin? Ganun lang ang buhay ng tao. Pero, para kung titingnan mo, no, ay, ganun lang pala. Ganun lang talaga. Pero gusto ko maintindihan natin, meron namang punto. Sinabi rito, 139 verse 4, then I will give thanks to you. I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works and my soul knows it very well. Ibig sabihin, tayo po ay fearfully and wonderfully made by God. Pagkasabi naman sa katabi mo, you are fearfully and wonderfully made by God. Okay? Okay? So wag mong tingnan ang sarili mo na hindi gwapo at saka hindi pogi. Kasi si Lord talagang gumawa sa'yo, palampasin nyo na yung iba. Pag sinabi ng iba, hindi ko naman gwapo, sa tingin mo lang yan, pero tingin ng Diyos talagang napagwapo ko. Amen. Amen. Okay? Amen. Kasi doon ka makuha ng importance mo eh. Kasi hindi naman ako may sabi, ang Bible may sabi. Now, ganito muna. Madaling malaman kung ano ang kailangan ng katawan. Na minsan, pag kumukulo ang tiyan mo, malalaman mo. Kasi ramdam mo.
Tama? Amen. Pag masakit ang ulo mo, ramdam mo. Tama? Amen. Paano mo, so ibig sabihin yung katawan, tangible. Sabihin, maano mo, matatouch mo, malaman mo. Yung, paano yung soul? Paano mo malaman? Paano mo masagi yung soul? Sabihan mo lang yung emotion, di ba? Pag sinabi mo lang sa isang tao, wala kang kwenta. Ano naramdaman ba ng tao yun? Naramdaman ba? Pag ano, hindi, pag sabihan ko wala kang kwenta, naramdaman? Ramdam mo. Ang chapit mo lang magsalita. Okay, so ibig sabihin, nararamdaman ng katawan? Nararamdaman ng kaluluwa. Tama? Ang problema ngayon, yung espiritu. Kasi ang espiritu, hindi nagpapadala ng signal. Tama? Hindi mo malaman kung masakit ang ulo niya. Hindi mo malaman kung nasaktan siya. Walang signal galing sa espiritu. Kaya isa lang ang paraan para malaman mo kung anong kondisyon ng espiritu mo. Paano? Sa pamamagitan lang ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, yun lang ang pwede makapagsabi. Ano na nga ba ang lagay ng espiritu mo? Yung katawan mo, okay ka ngayon. Wala ka naramdaman ngayon? Wala. Napagod ka lang dahil galing sa trabaho. O, yan ang signal na pinadala ng katawan mo. Pagod ka. O, ano naman sa emosyon mo? Madali lang maramdaman ng emosyon. Dumating lang ang miral ko. Pagtingin mo sa bill mo, ramdam mo na kaagad. Di ba? Mabilis makaramdam eh. Ang problema, yung espiritu, hindi nagpaparamdam yan. Kaya ka naman tayo. So ano lang ang tanging paraan para malaman mo ang kondisyon ng espiritu mo? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay? Now, natin. Sabi sa Genesis, tayo nilikha sa wangis at sa larawan ng Diyos. Ay, napakaganda eh, no? Kaya nga walang pwedeng magsabi sa isang tao wala kang kwenta. Wag nating i-curse, wag nating sumpay ng isang tao. Bakit? Yang taong yan inilikha ng Diyos. Okay? Ano ang sabi? Ayan no, yung binasa natin kanina, naway pakabanalin kayo ang inyong kaluluwa, ang inyong espiritu at ang iyong katawan. Ano po ang sabi rito? Ayan. For just as the body without the spirit is dead, so also faith without works is dead. Ibig sabihin talaga, dapat natin ngayong gabi maintindihan ang tunay na kalalagayan ng ating espiritu. Bakit? Kasi pag ang espiritu daw ng isang tao ay patay, kung isang katawan walang espiritu, di ba patay? Maraming tao ngayong Chris, buhay sila physically, pero spiritually dead. Okay? Pwede pala yon? Pwede, kasi mayroon kang kaluluwa eh. Okay, now, tingnan natin. Ang sabi sa Zechariah 12:1, the burden of the word of the Lord is concerning Israel. Thus declared the Lord, who stretches out the heavens and lays the foundation of the earth and forms the spirit of man within him. So ang Diyos talaga ang naglagay ng espiritu. Nagitandaan, pag ang isang tao surely, wala siyang espiritu, nung wala pang espiritu siya, patay siya. Nung nilagyan ng Diyos ng espiritu, nabuhay. So, ibig sabihin, importante, Chris, na malaman mo ang kondisyon ng espiritu mo sa gabing ito. Maaring okay ang katawan mo, maaring okay ang pakiramdam mo, o hindi okay ang pakiramdam mo, nagsisend sila ng signal. Ang problema yung espiritu. Dapat malaman mo kung anong kondisyon ng espiritu mo sa gabing ito. Okay? Ano pa? Ito na sabi sa James. For if you just listen and don't obey, it is like looking at your face in a mirror. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos, nagsisilbi siyang salamin. Tumingin ka sa akin. Nakikita mo ba ang sarili mo ngayon, yung buong itsura mo? Hindi. Paano mo makikita ang itsura mo? Salamin. Ayan! Sarap ka sa harap ka sa? Salamin. Ayan, kitang-kita mo yung kapugian mo at kagandahan mo pag umarap ka sa salamin. Ano ibig sabihin? Kung walang salamin, hindi mo makikita kung may dumi ka, maayos ba yung buhok mo, o talagang haggard ka na, or grasa ka na. Hindi mo malaman eh. Naka natin? So we need a mirror. What is the mirror? The Word of God. Diyan mo lamang makikita ang kondisyon ng espiritu mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Klaro tayo? Amen. So far, klaro pa? Okay. Move on tayo. Ito na ngayon ang kondisyon. Sabi ng Bible, ito ang kondisyon ng espiritu natin. Surely, I was sinful at birth.
sinful from the time of my mother conceived me. Ito pala, Brother Elmer, ang katalagayan mo. Nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo, makasalanan ka na. Kaya huwag kayong magtaka, itong mga ito, halos mapigtal na yung litid mo sa kasasaway. Dadalhin mo sa gilid. Diyan ka lang ha. Sasagot yan. Opo. Ano nga? Nandiyan pa yan. Hinihintay lang na malingon ka. Paglipag yung wala na. Yung bata, iwanan mo sa kwarto mag-isa. Mayroong babasagin doon. Siya lang mag-isa ha. Nabasag. Pasukin mo. Alam mo sila mag-isa. Siyempre, alam naman nagbasag yung sarili. Tanungin mo, sino nagbasag? Okay? Ikaw ba? Ikaw na magsalito, sino? Ikaw mo, malit pa, sinungaling na. Tanong, so ba't ganun yung mga bata? Di mo pero magsinungaling. Sinungaling? Kasi mayroong tang minanang kasalanan. Ano ito? Galing kay Adan at kay Eva. Nung si Adan at si Eva nagkasala, naipasa yung kasalanan sa tao. Kaya yung mga batang yan, whether you like it or not, buhay yan, physically, buhay ang kaluluwa, pero patay ang espiritu. Bakit? Sabi sa Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Patay ang espiritu. Walang kontak sa Diyos. Kaya huwag kayong magtaka, bakit yung mga hold up kung talagang parang walang puso? Kasi patay ang kanilang espiritu. Sino may sabi niyan? Bible. What? Okay pa? Amen. Okay, sagot kayo dyan sa likod. Okay pa? Amen. Okay. Now, sabi sa Romans 13, because one person disobeyed God, many people became sinners. And because one other person obeyed God, many people will be made right in God's sight. Nung nagkasala si Dan at si Eva, pumasok ang kasalanan. Pero nung sumunod si Jesus Christ sa utos ng Ama, sumunod si Jesus Christ para mamatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan mo, marami ding tao ang maisa sa ayos ang Espiritu sa Diyos. Amen. So hindi na tayo pwedeng maging makasalanan ng pambuhay. May pag-asa para magbago ang iyong status spiritually. Maaring ikaw'y buhay physically, maaring ikaw'y buhay sa kaluluwa, pero pwedeng patay spiritually. Kaya pa? Amen. Okay, kaya pa. Tuloy natin. So, ito sagot. Sabi ni Lord, lumapit sa kanya yung isang teacher of the law, pangalan si Nicodemo. Sabi niya, Jesus answered and said to him, sabi ni Nicodemo, Lord, wala akong nakitang pwedeng gumawa ng ginagawa mo, kundi yung tao lang na galing sa Diyos. Binula niya po si Lord. Sagot si Lord. Ito sagot. Truly, I say to you, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Okay, tingnan niyo muna. Sister Juliet, Chris, linawin ko lang sa inyo, hindi kayo kino-convert dito. Okay? Linawin ko lang ha. Baka sabi nyo, parang pinapasok lang tayo ni Pastor sa bitag ha. Tapos mapitag tayo. Wala akong pakialam dyan. Ang pinag-usapan, Espiritu. Amen. Sabi na Lord, hanggat hindi may panganak muli, ang isang tao, hindi siya makakapasok sa langit. Tanong, ano itong tinutukoy ni Lord na kapanganakan muli? Sagot ni Nicodemo, paano pa may panganak ang isang tao kung ganito na siya katanda? Papasok ko ba siya sinapupunan kayong nanay? Hindi yun ang sinasabi. Sabi ni Kristo, sabi niya, unless na ipanganak, maborn again ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Lumalalim na. Di pa rin maintindihan ni Nicodemo. Sabi ni Jesus Christ, ang ipinanganak sa laman ay laman, ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Therefore, ang dapat maborn again, hindi ikaw, kundi yung Espiritu mo. Yan ang born again. Ang born again, Chris, hindi siya relihiyon. Ang born again, ito'y pagkasilang muli ng Espiritu. Bakit? Nung ikay unang isinilang, ikaw ay patay dahil sa kasalanan. Kaya si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo para pag tinanggap mo siya, manampalataya ka sa Kanya sa gabing ito, ang Espiritu ng Diyos ay papasok sa iyo at ang Espiritu mong patay mabubuhay. Kaya ang tawag na born again. Kaya sinabi palagi ni Lord, unless a man, nung huli, makulit si Nicodemo, sabi ni Lord, huwag kang magtaka sa sinasabi ito. You must be born again. Pag sinasabi ko is you must. Pag sinabing must, urgent. Pag sinabing must, kailangan talaga yun. Diba naman?
Whether you like it or not. Ngayong gabi, sinasabi ng Bible kung anong kalalagayan natin. Tayong makasalanan, therefore patay tayo spiritually, walang contact sa Diyos. Namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, at ang sabi, you must be born again. Anong nabuborn again sa atin? Espiritu. Ha? Ngayon ka sa akin. Ang naborn again sa'yo nung tinanggap mo si Jesus, yung espiritu mo. Pero yung katawan mo, hindi kasali. Yung kaluluwa mo, hindi kasali. Kaya huwag kayo magtaka, born again na kayo, bakit para mainitin pa rin ulo mo? Kasi ang pagiging mainitin, galing sa kaluluwa. Diba? Kaya minsan, pag ikaw ay na-born again na pagkatapos mainitin pa rin ulo mo, minsan nagagalit ka pa rin, minsan magtataka ka, ligtas ba talaga ako? Bakit ganito pa rin ako? Wala nang kinalaman doon ang espiritu mo. Dahil nung ikaw ay tumanggap kay Kristo, binago ng espiritu mo, ligtas ka na. Hallelujah. Pero yung iyong kaluluwa, hindi pa yan nabago. Tsaka yung katawan mo. Amen. Kailan mababago ang katawan mo? Pagdating ni Lord Jesus Christ, babaguhin ang buong katawan mo. Paras naman tayo. Di ba yung... Wala yan dati, di ba? Wala dati. Heart throb nga raw to doon sa kanilang ano eh. Okay? Ngayon, heart na lang. Nag-gets natin? Pero pagdating ni Lord, this body will become perfect. Ito, nangihina, tumatanda, namamatay. Amen. Pero pagbalik ni Jesus Christ, papalitan niya ng glorious body. Bakit glorious body? Kasi piniprepare, ang pwede lang pumunta sa langit ay yung mga glorious body. Amen. Glorious body, yan lang yung pwede tanggapin sa langit. Pero yung ganyang kaluluwa, ay ganyang katawan, hindi pwede. Walang laman sa kadugo na makakapasok sa langit. Kundi yung lamang binago ni Kristo. Kaya huwag kayo magtaka, bakit ganyan ka pa rin mag-isip? Bakit meron pa rin mga masamang kaisipan? Kasi, yung kaluluwa mo, hindi na born again. Ang na born again sa'yo, yung espiritu mo lang. Kaya nung ma-born again ka, yung espiritu mo, tsaka espiritu ng Diyos, nag-lock na. Kaya hindi na yun pwedeng magbago. Kaya ligtas ka na habang buhay. Hallelujah. Baka sabihin niyo, eternal security yata ito. Eh talagang eternal security yan. Palakpakan natin muna si Lord. Ito nang sabi, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old has gone, behold, the new has come. Pwede lang magbagong isang tao kung siya ay magkaroon na ng relasyon sa Panginoon. Without a relationship with God, walang pagbabago, Chris, ang buhay ng isang tao. Bakit? Patay ang espiritu niya. Paano ang Diyos mangungusap sa iyo? Ipatay espiritu mo. Pero pag na-born again ka, ano mangyari? Wala ka napapasin ngayon? Mayroon nang nangungusap sa iyo. Amen. Hindi ka tulad dati, walang nangungusap sa iyo. Ay, mayroon din pala. Demonyo. Ang demonyo. Diba? Gawin mo yan, sige. Pag mabigat ang problema mo, mangungusap yan. Umakyat ka doon sa footbridge, tapos tumalong ka sa expressway para matapos na. Demonyo. Pero ang Diyos iba, kaya mo yan. Magpakatatag ka lang. Huwag kang bumitaw. Tumawag ka lang sa Diyos palagi. Yun ang pangungusap natin. Okay? Hindi namin kayo mamaya. Okay, ano pa? Sabi, ano ba ang ating kalalagayan nila sa harapan ng Panginoon? Ang sabi, and put on the new self, which is in the likeness of God, has been created in righteousness and holiness. Tingin po dito lahat sa harap. Napakapalad nating lahat. Bakit, Sister Grace? Ang kalalagayan mo pala sa harapan ng Diyos. Ang Bible may sabi nito, ha? Amen. Ikaw ay banal at matuwid sa harapan ng Panginoon. Ano ba sa nangyari? Nung ikaw ay nag-born again, nung ikaw sumampalataya kay Lord, ang espiritu mo, before, nung hindi ka pa sumampalataya, marumi ka. Amen. Makasalanan ka. Pero nung sumampalataya ka na, ang sabi sa Bible, ikaw ay ginawang banal at matuwid. Rhea, whether you like it or not, in the eyes of God, you are righteous, you are holy, according to His Word. Amen. Pero pag titingnan yung iyong ang kaluluwa, kasi kaluluwa mo hindi pa nagbago yan. Hindi naman yan na born again. Mayroon ka pa rin mga masamang kaisipan, mayroon ka pa rin ugali na pag hindi ka natirhan ng ulam, nagwawala ka.
Di ba? Mayroon pa rin yung ugali na pag nakasakay ka sa jeep, nandun ka malapit sa driver, mag-abot bayad, oh. Nakakainis pa naman yung iba kasi pa nagbayad pa isa-isa. Parang gusto, buti ba magsabay-sabay na kayo? Okay? Naiinis ka eh. Kasi yung kaluluwa. Nagkatrabaho ka, parang bakit yung iba papitik-petik, samantalang ako talaga todo-todo ako rito. Kasi ganoon ang kaluluwa. Yung naramdaman niya, parang sumisipa siya. Pero, sa mata ng Diyos, ikaw yan ay banal na, ikaw ay matuwid na at hindi na yung magbabago kahit kailan. Thank you, Lord. Di ba kayo masaya? Amen. Ito yung truth. Walang kamay mga tao rito. Kaya sumami ko na kahit ano pa yung nangyayari, sa mata ng Diyos, banal na to. Kaya nga, di ba, sa ibang pananampalataya, kailan tinatawag na santo ang isang tao? Pag siya'y buhay o patay? Patay. Gusto niyo tawagin santo? Mamatay muna kayo. Dito sa Bible, ganito. Buhay ka pa, pag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, nabuhay ang iyong espiritu, na born again, ano mangyayari? Sa mata ng Diyos, santo ka na, kaya tawag siya Saint Chris. Amen. Hallelujah. Diba mo? At hindi na yung magbabago. Kaya pag namatay tayo, automatic punta tayo sa langit. Amen. Wa? Amen. Kaya kayo ngayon, makinig kayo lahat sa akin, makinig kayo lahat. Ang nangyayari, dahil hindi nyo ito narinig, dahil hindi nyo nalaman ito, nagkakaroon tayo ngayon ng question sa ating pananampalataya. Kaya mayroong iba pag tinanong mo, ligtas ka na ba? Ano sagot? Hindi ko nga masagot eh. Bakit? Eh paano mo sabihin ba dahil may ligtas ako? Eh kanina nakapagsalita nga ako hindi maganda. Matin nga ako palagi sa church eh. Pag uwi ko walang ulam, naihagis ko yung kaldero eh. Paano yun? Ligtas ba ako? Ang nagwala kasi doon Rhea, yung kaluluwa. Ako? Amen. Kaya pagdating ni Judith, Ay, natakot naman si Judith. Yung Judith. Napayaran na. Okay? Pag dumating, ano ka? Ano ba ito? Natataranta ka. Yung kaluluwa nataranta, pero ang espiritu mo settled na. Tingin kayo sa akin, ang sabi sa Bible, nung sumampalataya tayo kay Kristo, we are seated with Christ in the heavenly realms. Amen. Nakaupo na tayo kasama ni Kristo Shirley sa kalangitan. Si Shirley nandito sa bikutan, pero ang kanyang espiritu kasama na ni Kristo nakaupo doon sa kalangitan. Amen. Kalabutan ako rito. Ito, nandito, habang sumasakay kami sa bangka papunta sa Biblis, ang aming mga espiritu kasama nila nakaupo doon sa langit. Amen. Nagawa? Amen. Kaya intindihin mo dito, save na save ka na talaga. Hindi ka lang save, pag sabi sa katabi mo, hindi ka lang save. Save na save. Save na save. Okay? Kaya anytime kung dumating man sa atin yung kamatayan, wala kang takot. Bakit? Ang Amen. espiritu mo Amen. at ang espiritu ng Diyos, parang parang ginagawa nyo sa building, nag-interlock na. Ito yung espiritu mo, yung espiritu ng Diyos. Wala na pwede maghiwalay niyan. Ano naman? Amen. Wala nang pwede maghiwalay niyan. Amen. Wala nang pwede maghiwalay niyan. Amen. Habang panahon na yan, habang buhay, eternity na yan. Hallelujah. Alam mo naman? Kaya kahit ano pang dumating sa buhay mo, kaya doon ko naintindihan nyo sa Romans eh. Kahit kamatayan, kahit buhay, kahit anghel, kahit mga demonyo, kahit yung kalaliman, kahit yung kataasan, kahit na ano pa, hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Bakit? Ganito na eh. Save na save ka na, still mercy. Thank you, God. Walang pakailan kung nakaraan mo, save ka na. Bakit? the Lord. Tinanggap mo na si Jesus Christ. Walang pa na, Lord. Ito nga pala to, save na. Yes. Kailangan nyo hamak. Hindi ako may sabi ng Bible, may sabi. Amen. Okay? Galatians sabi, because you are sons, God has sent forth His Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. Ano na? Bakit? Ano nang tawag natin sa Diyos ngayon? Dati, nung hindi ka pa tumanggap sa Panginoon, ikaw ay kalaban. Yes. Pero nung tinanggap mo si Kristo, nung tawag mo sa Lord ngayon, Abba, Father. Ibig sabihin ng Abba, Father. Ano na? Ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. Ito. Ganito ang senaryo. Anak mo ba ito? Anong pangalan? Si? Jerome po. Si anong palayaw? Bonbon. O si Bonbon.
Anak mo si Bonbon. Nagtampo. Kunyari lang. Nagtampo. Umalis. 10 years. Ni text, ni sulat, ni huniha. Wala. O, Pres, ikaw sumagot. Umalis. 10 years. Di sumulat, di nag-text. Walang paramdam. Tanungin kita, Pres. Dahil nagtampo. Nagtampo. Tanungin kita, Pres. Anak niya pa rin ba? Yes. Amen. Amen. Ulitin ka tanong, ha? Anak pa rin niya? Amen. Ha? Anak pa rin niya? Anak pa rin niya. Okay. 10 years, hindi nag-text. Okay lang yun. Dahil nagtampo nga siya, pero sa ano doon, anak pa rin niya. Status. Status niya. Okay. Tingin sa akin. Sumablay ka man, nagkamali ka man, Praise the Lord. hindi na yan magbabago. Maglayas ka man, hindi na yan magbabago. Anak pa rin Thank you, kita. Lord. Hahanapin at hahanapin ka. Napansin niyo prodigal son? God. Yes. Anong ginagawa ng tatay? Tinanggap. Anong ginagawa? Nasa bintana, nag-aabang. Alam niya eh! Alam niya na babalik yung anak niya! Amen. Tingin sa akin! Ano sabi ng anak? Akin na yung mana ko, alis na ako. Sabi ng tatay, binigay, para walang gulo. Pero sa isip ng tatay, babalik ka rin. Okay? Nagkagutom-gutom siya, pati pagkain ng baboy, gusto niya nang kainin. Ano sabi niya? Babalik ako. Alam mo ang ginawa ng tatay? Nag-aabang lang. Bakit? Alam niya babalik. Nung makita niya, dungis. Sinalubong siya. Sabi sa Bible, tumakbo ang ama at niyakap. Tingin sa akin, pag ganito ka na, mapalayo ka man, manghina ka man, basta wag mo lang alisin sa isip mo, anak ka ng Diyos, hahanapin ka niya, iaahon ka niya, pagpapalain ka niya. Amen. Safe na safe ka na, ha? Safe na safe. Hindi ako may sabi. Ang sabi, Bible na may sabi. Okay? What else? Eto na matindi. 1 Corinthians 6:17, but the one who joins himself to the Lord is one spirit with Him. That's right. Sa Kanya na nagipag-isa, ang Kanyang Espiritu sa Diyos, ang mangyari, ang Kanyang Espiritu at ang Espiritu ng Diyos ay iisa na. Diba? Ito Espiritu mo patay. Ito Espiritu ng Diyos buhay. Nung tinanggap mo siya, ang patay, nabuhay, at Praise the Lord. Naging Isa. isa na lang. ilan na? Isa. Ngayon, Rhea, sabi mo sa akin, paano paghiwalayin yun? Mayroon sinabi sa Bible ba, Delmer? Pag ang Diyos nagbukas ng pinto, walang pwede magsara. Amen. Eliza, pag ang Diyos nagbukas, pag ang Diyos nagsara naman ng pinto, walang pwede magbukas. Amen. Ulitin ko, kunin nyo Revelation. Pag ang Diyos nagbukas ng pinto yan, walang pwedeng magsara. Amen. That's right. Pag ang Diyos nagsara ng pinto, walang pwedeng magbukas. Amen. Tingin sa akin, ito Revelation. Pag ang kaluluwa, pag ang espiritu mo ay nakapag-isa na sa Diyos at ang Diyos nakapag-isa sa espiritu mo, wala nang pwedeng maghiwalay niyan. Praise the Lord. Habang buhay, naghihintay na lang tayo ng ating redemption. Bakit? Pag oras na tayo i-redeem na ng Panginoon, we will be with God in heaven forever and ever. Amen. Amen. Now, Brother Elmer, papatunayan ko sa inyo. Bible, puro Bible ito lahat, ha? Ephesians 1:13. In Him you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed in Him with the Holy Spirit. Anong ginawa? Nung sumampalataya ka, Oliver, tinatakan ka ng Diyos. Ng ano? Ng Holy Spirit. Tingin sa akin, ano bang ibig sabihin ng tatak? Serious. Halimbawa, pantalon. Walang brand. Levi's. Biglang dumating yung Levi's, tinatakan. Kanino na yon? Levi's. Kay Levi's ba yon o kay ano? Ano ba ibang? Jam. Job. Kanino tatak meron? Levi's. Dahil may tatak na Levi's, kanino? Alam mo sabihin mo, Jag, sa'yo ito eh. Bakit hampasan ni Jag yun? Bakit? Levi's, kalaban to eh. Paano mo malalaman na kanya yung pantalon? Dahil mayroong tatak. Yes. Tingnan sa akin. Nung sumampalataya ka pala, Benny, tinatakan ka na ng Diyos. At Amen. anong tinatak sa'yo? Holy Spirit. Anong ibig sabihin ng tatak? Ownership! That's right. Yung tatak, ibig sabihin, ownership. Pagmamay-ari ka na ng Diyos. Ang demonyo rin, sa bandang huli, Chris, mayroon din itatatak. 666.
Halimbawa, si Oliver balak niyang tatakan, pag gano'n niya sa loob, huy! May tatak na pala, tatak, Holy Spirit, huwag tayo dyan. Praise the Lord. Tingin sa akin, hindi pwedeng magsama ang tatak ng demonyo at tatak ng Diyos. Amen. Pag tinatakan ka na ng Diyos, kanya ka na habang buhay. Amen. Okay, wala pa natin. Kaya yung tatak natin, hindi na yung mabubura. Nakawa? Amen. Hindi na yung mabubura. Tayo talaga ay sa Diyos na habang buhay. Kaya mapalag ko yung narinig nito ngayong gabi. Okay? Now, Hebrews 10:14. For by one offering, He has perfected for all times those who are sanctified. Anong ginagawa sa atin? Tingin sa akin. Ito ho, matindi itong Revelation to Rhea. Lahat daw na sumampalataya kay Kristo, perfecto na. Pakitanong yung katabi mo, perfect ka ba? Ano ba? Hindi yan perfect. No one is perfect in this world. Hindi perfect yan. Ano lang ang perfect? Spirito mo. Dahil na born again na. Yes. Kuha? Perfect ka na sa mata ng Diyos. Ano Amen. perfect sa'yo? Amen. Spirito mo. Bakit? Yung God is perfect. Amen. God is perfect. Amen. You are imperfect. We are imperfect. Amen. Yes. Pero nang ikay nakipag-isa kay Kristo, ano lang tawag sa Espiritu mo? Perfect. Pag-isabi sa katabi mo, you are perfect. You are perfect. Bakit? Kasi nakipag-isa ka na sa perfectong Diyos. Ang Espiritu mo lang yan. Pero yung iyong isip, yung kaluluwa mo, lumulusot-lusot pa rin. Lalo na pag mayroong mga kukulit, naaasar ka pa rin. Tingin, pag naasar ka, pag nagtampo ka, pag tinatamad ka, walang kinalaman ang Espiritu mo doon. Ang gumagalaw, kaluluwa mo. Tamad yung kaluluwa niyan. Mamaya, pipilayan natin yan. Okay, papasunurin natin ang kaluluwa sa Espiritu. Para yung katawan, susunod na rin. Kaya ngayong gabi, lalabas kayo na gano'n. Pihira, ganun pala. Naglalakad na pala ang isang makalangit, pambira. Hinihintay ko na lang pala yung aking flight. That's right. That's right. Okay? So, ibig sabihin, perfect na tayo spiritually. Amen. Klaro? Shirley, klaro? Amen. But physically, hindi pa perfect yan. Pagdating ho sa emotionally, hindi pa tayo perfect. Amen. Kaya minsan, nasasaktan tayo. Ang tsaki-tsaki. Okay, nasasaktan pa eh. Ba't naman sinabi niya sa akin yung pastor? Dapat din niya sinabi sa akin yun. Ay, pag-isabi sa katabi, talagang hindi na ngayon makalaman lang mama, makakaluluwa ka. Yung problema natin, kayong mga makalaman, hindi na ngayon, kayong mga makaluluwa. Bakit? Puro, marami. Guys, in fairness sa'yo, di kami nagmamagaling dito, marami pang mga born again na talagang may problema sa ugali. Bakit? Pinapaira lang kaluluwa sa halip ng Espiritu. Amen. Kaya huwag kayo baka, ati lang natin sa simbahan niyo, pastor, pero mas masakal pa ang ugali sa ano. Kasi kaluluwang pinapairal eh. Okay? Pero spiritually, lock na yun. Okay? What else? Ay, ito pa. No one who is born of God practices sin because his seed abides in him, and he cannot sin because he is born of God. Matindi ito. Pag na kay Kristo na tayo, talagang ang Espiritu ng Diyos ang magpipigil sa atin para tayo wag gumawa ng kasalanan. Ano pa? Amen. Ito na. But when Christ appeared as high priest of the good things to come, he entered through the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, but that is to say, not of this creation, and through the blood of goats and calves, but through his own blood, he entered the holy place once for all, having obtained eternal redemption. Before, ang pangalis ng kasalanan, dugo ng mga hayop. Hindi pangalis, pang-cover lang. Tingin sa akin, ito kasalanan, may dugo ang hayop, iko-cover lang. Saan ang kasalanan? Nandiyan pa rin. Diba? Ito kasalanan, ito dugo, kinover. Kasi ang Diyos, kailangan dugo ang pang-ano talaga, dugo ang pangalis. Or iko-cover. Kapag tingin ng Diyos, wala ka ng kasalanan, Chris. Bakit? Na-cover na ng blood. Dahil nandoon pa rin, katay ka ulit. Kung gagawin natin ngayon yun sa panahon ngayon, patay na tayo lahat. Bakit? Hindi nga tayo kayang bumili 1 kilong baka? Magkano kilo? 190 yung ribs, 380 yata yung laman. Buti kung sabi ng Lord, sige magdala ka ng 1 kilo. Hindi buo. 30 mil ang buo.
kung malaki kasalanan mo, malaking bakang kailangan, 5. Patay ka talaga. Pero sabi ng Bible, once and for all, Jesus died on the cross. Ang kanyang dugo tumigis. At ang dugo ni Kristo hindi nagko-cover, kundi nag-aalis ng kasalanan. Praise the Lord. Pagsampalataya mo, Chris, simula nung maliit ka hanggang ngayon, buburahin niya. Kaya pagtingin sa'yo ng Diyos, wow, banal na banal si Chris. Sa Espiritu. Kasi naaasar pa rin. Nawa? Amen. Okay, klaro. Ano mangyayari? Ang sabi, by this love is perfected with us so that we may have confidence in the day of judgment because as He is, as also we are in this world. Kaya nga, pag naintindihan nyo na ito, Benny, naintindihan, tingin po natin, tingin dito sa harap, pag naintindihan nyo po ng revelation na ikaw ay tumanggap kay Kristo, ang iyong kaluluwa, ang kanyang espiritu at iyong espiritu kaysa na save ka na, wala kang takot pagdating sa judgment. Yes. That's right. Klaro ba? Shirley, pagharap mo, hindi ka na yung, ano kayo? Ako, may kaaway pa ako. Kasi yung kapitbahay ko, tinapunan ako ng basura, tinapon ko rin sa kanya. Buti na. Ito naman, pagharap mo sa judgment, medyo, hindi. Dahil alam mo na walang partisipasyon ang iyong espiritu, yung laman mo lang at saka yung kaluluwa mo ang gumawa, confident ka, pagharap mo sa judgment. Sabi ng demonyo, lapit ka, nagtapon ka basura, tinapon mo, kitang-kita ko. Torado na yun. Bagay ang espiritu kaya sa pagharap ng Panginoon, oh! Ang banal na banal kung anak na si Oliver, pasok sa kaharian. Kaya yung demonyo, bakit ganun? Kasi importante, ano mo. Kaya maraming Kristiyano, Rhea, gaganong-ganon spiritually, bakit? Hindi nila alam kung safe talaga sila o hindi. Kasi pinapakinggan nila yung kanilang kaluluwa. Mga makaluluwa. Hindi lang makalaman, makaluluwa pa. Gets natin? Okay? So, ito na yan. For who has known the mind of the Lord, that we may instruct Him, but we have the mind of Christ. Napansin natin? Pag tayo naging born again tayo, ang isip na ni Kristo ay nasa atin. Tingin sa akin. The mind of Christ is in us. Amen. Amen. May nabasa ba kayo sa Bible? Na isang araw si Jesus ay natakot. May nabasa kayo? Wala. Pinrich ko sa rehab, 5,000 yung papakainin, ang meron lang sila 5 tinapay. Sige chief. Sige chief ko, pagkasyahin mo to. 5,000 ang papakainin, meron lang 5 tinapay tsaka 2 isda. Puro lalaki lang yun, wala pang babae tsaka bata. Hindi kakayanin. Sinabi ba sa Bible? Kinabahan, namutla si Jesus. Wala! Anong sabi niya? Pakainin. Bigyan. 5 tinapay, 2 isda, pakainin lahat. Pakainin. Bakit ganun ang isip ni Kristo, Rhea? Bakit kaya? Alam niya eh. Sabi niya, kahit 5 tinapay lang yan, kahit 2 isda, kayang pakainin ang 5,000. Alam mo nangyari? Sabi sa Bible, pinag-pray niya ang 5 tinapay, 2 isda, binigay sa mga tao, nakakain lahat. At ang sabi, nakakain at nabusog lahat. That's right. Alam niyo, ibig sabihin na nabusog. Soon. Talagang sob na sob. At ginather. Yung natira, nakapuno pa sila ng 12 basket. Ilang tinapay? 5. Ilang isda? 2. May 5,000. Paano nagkaroon na napuno pa ng 12 basket? Bakit? Ang isip kasi, ang sabi ng mga disciples, paalisin mo na sila, gabi na, walang pagkain. Ang sabi nila, hindi, papakainin. Tingin sa akin, pag tayo mag-isip minsan, pag may problema, parang walang solusyon. Hoy, gumising ka. Kung buhay ng Espiritu mo, gusto ko sabihin sa iyo, ang mind ni Kristo nasa iyo. Amen. Kaya walang imposible sa mga mayroong pananampalataya sa Diyos. Kaya huwag mong katakutan yung problema mo, ikaw ang dapat kinakatakutan ng problema mo. Amen. Pag sabi sa katabi mo, matakot ang problema mo sa iyo. Okay? But you have an anointing from the Holy Spirit and you know all things. Grabe ito. Ano raw? Mayroon tayong anointed. Pag sabi sa katabi mo, anointed ka. Sabi na anointed. Sinahiran ka ng Diyos. At ang sabi, you know all things. Kaya nakakatakot yung iba, sabi, Kristiyano, hindi pa rin alam ang mga bagay-bagay. Alam mo lahat. Importante lang, mayroon magsabi sa iyo. Amen. Okay, now, lumpuhin na natin, Brother Elmer, yung ano. Ito pa. But the fruit of the Spirit, ito pa matindi. Anong fruit ng Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Lahat ng ito,
Ang Espiritu ng Diyos, pag nandiyan na sa'yo, mamumunga yan. Anong bunga? Love, joy, peace, gentleness, patience. Minsan pa nag-usap tayo, Oliver, sinasabi natin, ano nang bunga mo? Okay? Ay, patience pa lang. Eh, wala ka pang goodness, wala pa. Minsan badness ako. Minsan bad ako. Okay? Gusto ko malaman dito, kasi pag mali ang pagkakaintindi mo, inisa-isa mo yung fruit. Tingin sa akin, ha? Pag mali ang pagkakaintindi mo, nagbibilang ka ng fruit isa-isa, tumingin ka sa akin. Tapos na yan. Lahat ng ito, nandyan na sa'yo. Bakit? Kasi ang pinakapuno ng lahat ng bunga nito, walang iba kundi ang Holy Spirit. Eh, ang Holy Spirit sa Espiritu mo nagkaisa na. Ibig sabihin, lahat ng fruit na ito nandyan na sa'yo, kailangan mo lang i-stir up. Amen. Tama? Wag mo sabihin sa akin, ay hindi. Problema ko pa sa yung pasensya ko. Mali. Hindi mo lang pinapractice yung pasensya mo. Dahil pag pinapractice mo yan, magugulat ka. Kahit pinakamatinding mga asar na pagpasensyahan mo. Amen. Okay. Saan sabi rito? Ito na. Pagbalik ng Panginoon, babaguhin ang ating katawan. Amen. Dati, ang buhok ko, nang nauso ang minudo. Alam niyo minudo? Hindi niya tayo inabot ng minudo. It's an explosion. Diba? Sila Ricky Martin, minudo. Ang buhok ko dati minudo. Ngayon mechado na. Iba yung buhok ko dati, diba? Minudo, yung talagang mga bulk dito, tapos nipis dito. Hindi ko nga ma-imagine sarili ko, parang sinusundan ko lang kasi minuto. Tingin ko talaga sarili ko, mga mechado eh. Okay, ang kapal nito. Ngayon, pag yumuko ako, sabi ko, oh, parang mayroong additional na ilaw. Okay, nangingintab na eh. Pero, may reflector na. Pero, pagdating ng Panginoon, pag binago niya ito, ibabalik niya yung aking minudo. Praise God. Perfect! Amen. I said perfect. Amen. Okay? Wala na yung rayuma. Wala na yung masakit ang ulo ko. Wala na yung nihika ako. Wala na yan. Pagdating ng Panginoon, perfect. Bakit? Kasi kailangan perfect ang katawan mo, dadalhin ka sa perfect place, which is heaven. Amen. Okay? Now, pilayan na natin, Rhea, itong, ano na to, itong soul na ito. Hindi pa, ayaw pa. The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Matindi ito. Ano raw? Yung Espiritu ng Diyos na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay, ang siyang Espiritong nakatira sa iyo. Praise God. Kaya pala, Brother Elmer, pag ang Kristiyano namatay, ang description ng Bible, natutulog lang. Nabanggit kaya ito si Juliet na nakaraan, di ba? Pag ang Kristiyano pala, ngayon natin naintindihan, pag ang Kristiyano pala namatay, natutulog lang. Bakit? Kasi yung Espiritu na bumuhay kay Kristo sa mga patay, yun yung nakatira sa iyo. Therefore, pag namatay ka, diyan mabubuhay ka nga. Amen. Amen. Nako ha? Si Kristo na mamatay, after 3 days, muling nabuhay. Amen. Anong bumuhay sa kanya? Yung Espiritu ng Diyos. At ang sabi, yung Espiritu na bumuhay kay Kristo, siya yung Espiritu na nakatira sa iyo. Therefore, pag tayo pala namatay, physical lang yung namatay. Bakit? Spiritually, naghihintay lang tayo ng paggising sa atin ng Panginoon. Kailan yon? Pagbabalik niya. Dahil pagbalik niya, unang babangon yung mga namatay kay Kristo. Praise the Lord. At sila'y sasalubong sa kanya sa lapak. Ay, ang sarap nito. Di ka na lang mag-airplane. Kusa kang angat, kasalubong mong Panginoon. Amen. The more you look at Jesus, the more talagang grabing rejoicing. Amen. Baba natin ito? Amen. Pagkasabi sa katabi mo, natutulog lang. Natutulog lang. Ang isang namatay kay Kristo, natutulog lang. Amen. Grabe po ito. Anong klaseng espiritu ito? Spirit of God. The most powerful spirit of all. Ano ito? Lives in you. Klaro ho. Ang sabi ho, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Yeah. Nakatira siya sa atin. Hindi na ito biro. Ito mo revelation na ito, hindi na ito biro. Talagang ano na ito. Ito na yun. Amen. Okay? Amen. Now, eto na. Nasaan siya? CR pa ka, sir. Okay, hintayin natin si Chris. Dahil ito na yung pipilayan na natin itong makulit na laman. Pwede na kayo? Amen. Tulog na kayo? Tulog na kayo? Ang na-born again sa'yo ay ang espiritu mo. Sa totoo lang, espiritu ka talaga na mayroon lang kaluluwa at mayroong katawan. Bakit?
We are created in the likeness and image of God. God is a spirit. John 4:24 verse 24. Therefore, kung ang Diyos ay espiritu, nilikha tayong kawangis niya. Therefore, espiritu ko talaga. Ano lang meron? Meron ka lang kaluluwa na makulit at meron ka ring yung iyong katawan na pinapaganda mo. Para yung punas mo dyan ng... Doon pa tayo. Kayo may sabi niya. Panay ang paganda mo. Cool. Lipstick. Hala, sige. Kilay pa. Ay. Bonus. Hala, kahit. Lahat. Para to look good. Pero yung espiritu mo, pag hindi mo tinatrabaho, pag kamatay mo, susunugin ka rin ng Diyos sa impyerno. Amen. Now, alam na born again? Spirit. Kaya sabi nila, huwag ka magtaka, kailangan ka ma-born again. Saan? Sa espiritu. Pero yung kaluluwa mo, nanatili pa rin makulit yan. Kailangan na po ba na, may struggle ka na sa loob. Maglalaban. Yung katawan mo, ganyan pa rin yan. Habang lumilipas ang panahon, tumatanda. Amen. Gusto yung patunay. Maghanap kayo ng picture ng 19 kayo. Compare nyo ngayon. Laki ng pagkakaiba. Before, sexy. Sa Cavite. Yung aking worship leader, si Tata, di ba? Sexy yung dati. Ikaw, grabe. Pag tingin mo, matakot ka na. Dahil doble na. Yan talagang nature ng katawan. Now, ipilayan na natin. Kailangan sumunod itong kaluluwa. Anong kailangan gawin? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may know what is good and pleasing before God. Tingin sa akin. Ang unang paraan para magbago, para sumunod ang kaluluwa mo, para ma-enjoy mo ang iyong Christian life, kailangan mo mag-renew ng mindset. Amen. Amen. Okay? Ibig sabihin, for you to experience transformation, para ikaw makaranas ng pagbabago, kailangan magbago ka ng isip. Una, ganito. Ako pala ay anak na ng Diyos. Kailangan mag-behave ako na tunay na anak ng Diyos. Ako pala ay banal at matuwid sa harapan ng Diyos. Kailangan huwag akong gumawa ng masama. Amen. Babaguhin mo ang kaisipan mo araw-araw, minu-minuto, oras-oras, sigo-segundo. Magugulat ka. Yung dating ginagawa ng laman mo, hindi mo na nagagawa. At gusto kong sabihin sa inyo, napatunayan ko na yan. Bago ko i-preach sa inyo, naranasan ko muna. Amen. Amen. Example, sumakay kami sa bangka kagabi. Nasakyan namin walang katig. Matulis na bangka, walang katig. Unang sumakay pa lang si Mami Cora, tumagilid na. Hallelujah! Dala-dala ko pa yung iPad ko. Sabi ko, naku po, sumakay pa ako. Okay? Kaya kita mo yung mga hindi sanay habang umaandar kami. Sabi ko, pare, okay ba talaga to? Sir, okay to. Pagliko namin, no? Sabi ko, gusto ko magalit. Sabi ko, kasi sinasabi ko sa'yo kung okay to eh. Sabi mo, okay ka na okay. Hindi na ako napito nung sinabi niya, di ba rin siya pag nahulog tayo, di maglakad tayo sa tubig. Sabi ng kaluluwa ko, hampasin mo. Eh, kaso malayo eh. Okay? Pero hindi. Nang inisip ko, hindi dapat i-entertain ng kaluluwa. Dapat mag-enjoy lang. Kinapit ko yung kamay ko, tapos sabi ko, makakarating din tayo. Gaganan. Ngayon, kung hindi ko nirenew yung mind ko, sabi ko, mandar ka talaga mamaya. Mamaya pa lang. Okay? Pero hindi. Nagbago eh. Napatunayan ko, tapos pagising mo sa umaga, Lord, una mo makita talaga, tubig agad eh. Iba yung malawak na swimming pool. Okay? Pero iba eh. Kaso kasi pagka nirenew mo na yung mind mo, pagtingin mo, wow, water, galing kay Lord. Iba na eh. Hindi ka na mainit. Lord,
Pansamantala itong baha, alam ko sa langit wala ng baha. Amen. So naglinya ako ng mind, yung mga masasamang isip, nawawala ang sabi ko. Now, dapat pala ang espiritu ang magkocontrol at yung kaluluwa ay magiging assistant. Amen. At ang aking slave ay ang laman. That's right. Nakuha? In-apply ko siya, magto 2 weeks na. Glory to God. Lalo kong na-enjoy ang aking Christian life. Kaya pagka, katulad doon, baba kami. Yung dispatcher, sakay na kami. Eh, palagi ako nagkukotse, di ba? Hindi ako masyadong sanay pag ano, tagal na eh. Mag-9 years na eh. Pamasay, di ko mamalaman. Kaya ko magkano. Kaya ko lang, paano naman ito nang galing siya, no? Masaya na sa tangkapati. Eh, 9 years na ako nagdadrive, hindi ko na talaga alam. To be honest, 8 na pala. Eto ngayon, siyempre, sanay ka sa kotse, pasahid ka pa. Lumapit yung dispatcher. Umayos na mo po! Sabi ko, siya ba pinaringgan ito? Alam po ako eh. Tumingin ako, titingin pa. Talagang challenge eh. Eh, dati ganito ako eh. Ano ba itong walang kwentang to? Pero hindi. Sabi ng kaluluwa, sino ba itong walang kwentang? Sabi ko, tumahimik. Himik. God bless. Itang klase, papaguhin mo lang. Amen. 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 Pati bills. Pati bills. Dumating yung bill sa amin. Sabi mo ko na, bahala, nag-reading pa kayo? Ikaw klase. Sabi ko, may tubig naman na lumalabas. Okay lang yan. Pero dati, oo nga, bahala yan. Nagbabago. Renew. Hanggang sa itong kaluluwang ito ay manahimik. Tingin sa akin, naglalaban kasi ang laman at saka ang espiritu. Ang kaluluwa, yun yung nasa gitna. Kung sinong kakampihan ng kaluluwa, yun ang mananalo. Kaya pagdating ng problema, sabi ng kaluluwa, ang lungkot-lungkot naman. Kumampi siya sa laman, talo espiritu. Pero pag ang espiritu ang nag-guide, pag ito kumampi sa espiritu, walang magagawa ang laman, kundi sumunod. Kaya naglalakad kami sa baha, ngayon, naglalakad na naman kami sa baha, pag-uwi. Hindi namin naramdaman yung kawawa. Pag nakita nyo kami, mukha talaga may kahabag-habag. Pag naglalakad kami. Diba? Pero gusto kong sabihin sa inyo, mukha lang kaming kahabag-habag. Pero pag nakita sa loob ng puso namin, naglalakad kami. Praise God. Grabe ang exercise, simula sa bahay hanggang sa labasan. Pagdating pa rito, bababa kami doon sa Petron. Akit kami dito, down the via. Parang ngayon sa akin, paahon sa inyo. Hallelujah. Pagdating dito, paahon uli. Galing kita, Sister Grace, paahon uli. Eh sabi ko, ito Cora, pag hindi pa tayo pumayat, iwan ko na lang. Okay? So, kaya ka na-pressurize yung ano, sa gitna ng negatibong pangyayari, Grace, mayroong positive dyan. Amen. Hanapin mo lang. Sa nangyari sa buhay mo, Chris, mayroong positive dyan. Hanapin mo lang. Ang problema kasi natin, kasi nga, hindi ang mind natin, nakabase sa feeling natin, kawawa ako. No! Hanapin mo may positibo dyan. At nakita ko, ang positive sa baha, hallelujah, nakita namin. Kanina, lakad sa tubig. Tinawag ako, ha, meron sa labas. Ikaw ano? Halika. Paglabas ko, hallelujah, patay na daga. Talagang sa harapan pa ng ano namin, sa harapan ng aming hagdanan, kumuha ko ng kahoy. Lumayas ka dito, huwag ka dito. Kumung ka, sayang bagdala. Sa Lord. Mukha kaming kawawa, pero hindi eh. Pag Amen. yung espiritu na nangunguna, yung joy, hindi mo ma-experience. Amen. Amen. Mga kapatid, baguhin natin ang ating kaisipan. Hayaan mo ang espiritu ang maglilid. Sa espiritu, walang imposible. Amen. Amen. Tanda mo buti yan ha? Walang imposible. Huwag ka magpatakot sa bills, huwag ka magpatakot sa sakit, huwag ka magpatakot sa anong nangyari sa buhay mo. Sa espiritu, walang imposible. That's right. That's right. Kaya kahit demonyo pa yung kaharap mo, walang imposible. Yun ang ilagay mo sa isip mo palagi. 2 weeks ko lang ginawa. Na-enjoy ko yung Christian life ko. The Spirit of God and my spirit locked, interlocked. Kahit anong mangyari, Hallelujah. magkasama kami ng Diyos habang. Now, 2 things. Dito ako mag-end.
Yan. Lahat tayo nagkakasakit. Amen. Amen. Pag sumakit ulo mo, totoo yun. Naramdaman mo eh. Huwag mo sabihin, kasi merong iba, OA naman eh. Masakit ang ulo, hindi. In the name of Jesus. Kaya ko. Hindi na, masakit ang ulo mo. Amen. Tama? Amen. Di ba? Kung masakit ang ulo mo, masakit talaga. Totoo yun. Pero gusto ko sabihin sa'yo, meron din isang totoo. Sabi sa Bible, and He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sin and live to righteousness. For by His stripes or by His wounds we were healed. Tingin sa akin. Sa kanyang mga latay tayo pinagaling na. Tingin sa akin. Tinat ang ating lahat ng karamdaman ay binayaran at pinagaling na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Amen. Yun ang totoo. Kaya lahat ng karamdaman mo, lahat ng sakit sa katawan mo, binayaran na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Cancer, myoma, whatever it is, binayaran na Lord sa krus ng Kalbaryo. Ito naman kasi ang isa pang katotohanan. Okay, dalawang katotohanan, Rhea, ang ma-receive mo. Katotohanan ng masakit ang ulo mo. Bakit? Naramdaman mo. Katotohanan, sabihin sa'yo ng doktor, uminom ka ng ganito. Isang katotohanan naman, binayaran na ni Kristo ang lahat ng karamdaman mo. Sa kanyang mga latay, tayo ay pinagaling na. Amen. Ang tanong ko sa iyo ngayon, anong katotohanan ang paniniwalaan mo? Kung maniniwala ka sa naramdaman mo, mananatili ang sakit ng ulo mo. Pero kung maniniwala ka sa sinasabi ng Biblia, mas makapangyarihan na Diyos, walang imposible sa Kanya, Amen. mawawala ang sakit ng ulo mo. Amen. Hindi ako magsasalita nang hindi ko naranasan. Masakit ang ulo ko dito. Talaga naman. Pag nakayuko ako ng ganon, parang ayoko nang umangat. Dahil oras ay inangat ko para ako matutumba at napakasakit talaga. Nalaman ko ito. Kasi ko hindi ko i-apply. Tinapat ko ang kamay ko rito. Inutusan kita sakit ng ulo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa kanyang mga latay ko'y pinagaling na. Inutusan kitang lumayas. Ngayon din, in the name of Jesus Christ. Go! 1001, 1002, 1003. Yung sakit na 5 oras kong dinaranas sa loob lang ng 3 segundo. Bakit? Pinaniwalaan ko ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ko piniwalaan ang aking naramdaman. Nagets? Amen. Nagets? Amen. Dalawa ang katotohanan, pero nasa iyo ko ng iyong paniniwala. Ngayong gabi, ano ang iyong natututunan ngayong gabi? Ang na-born again sa iyo, spirit. Pero yung kaluluwa mo, yung emotion mo, yung the way you think, the way you react, yan yung kaluluwa. Kaya dati, minsan nainis ako niyan pag nakita ko kayo eh. Minsan nagagalit kayo. Ito mga tong-tong, nagagalit pa. Nainis ako, pero ako lang pala pag nagagalit din. Sabi ko, may problema yata kami. Ligtas ba talaga kami? Nalaman ko, ligtas na ligtas. Hindi lang tayo ligtas, ligtas na ligtas. Kaya pag may nagtanong sa inyo, ligtas ka ba? Oo. Bakit? Kanina nakita ko, nagtaray ka. Kaluluwa lang yun. Tawan ng amen. Kaluluwa lang yun. At malapit ko ng pilayan yun. Papasunurin ko na yan sa espiritu. Kasi this time, ano na mangyayari? Ano na mangyayari? Uy, ano nangyayari sa'yo? Okay. Ito yung body, ito yung soul, kita mo? Hindi yung kita, di ba? Ito yung spirit, yung pula, yung spirit mo. Saan nakatira ang Holy Spirit? Sa gitna. Sa spirit mo. Kaya nga, hindi pwedeng Holy Spirit makatira sa katawan mo. Hindi rin siya pwede makatira sa emotion mo. Pwede lang siya makipag-isa sa espiritu mo dahil spirit to spirit. Therefore, pag mayroon magsabi siya, ligtas ka na, huwag mo sagutin ng ligtas. Ligtas na ligtas. Bakit? Ako at ang Espiritu ng Diyos ay nagkaisa na. At yung banding namin, hindi na yun pwedeng ihiwalay ng kamatayan, ng buhay, ng kahirapan, ng demonyo, ng mga anghel, ng kahit ano pa. Hindi na ako mahiwalay sa Panginoon.
Pero kailangan mo yung ilagay sa isip mo at lakaran mo parang kaluluwa mo susunod doon sa katotohanan ng narinig niya. Nakakala tayo? Amen. Save na tayo. Praise God. Pero wag natin itong abusuhin. Amen. Ito yung license dito eh. Baka mamaya, ligtas na pala ako. Isang Red Horse nga. Pag nakita ko, palo ko sa iyo yun. Okay? Ligtas ka na nga. Ayusin mo. Buhay mo. Amen. Amen. Kasi wala ako nakitang ligtas na lasinggo. Amen. That's right. Ligtas na pala ako. Isang Philip Morris nga. Marami pang nakitang ganyan. Kristiyano lang, umusok pang bibig. Ang alam kong usok, ng butso lang. Kaya tuloy, nagtataka yung iba sabi doon eh, hindi yata ligtas yan eh. Kasi, ang Diyos naman, marunong din. Marunong ang Panginoon. Kristiyano ka, negarilyo ka, tsatsakin ko sa'yo, 100% na yung cancer mo sa baga. Tingnan natin. Wala na ako nakita may cancer sa baga, negarilyo pa rin. Wala na, no? Di ba? Kailan titigil? Kung may cancer na. Sige, sigarilyo ko ba sigarilyo? Yung cancer nakaumang na sa'yo. Marunong ang Diyos kung paano ka stopin. Pero importante, ligtas na tayo. Amen. Ito lang naman ang ating pinaka-importante matiyak na talaga, ligtas talaga tayo. Amen. Ligtas na. May tanong? Wala kayong tanong, di ba? Wala. Okay, Amen. meron. Paano yun po kung nagpapatuloy tayo sa kasalanan yun? Tapos yung spirit ko, isang piniglaim niya nga, spirit ko, ano nga, ligtas yung spirit ko. Pero puso niya, gawa pa rin ang kasalanan. Okay. Very good question. Paano pag yung soul, tuloy-tuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan? Akala ko ba ligtas ng spirit? Ganito yan. Di ba binasa ko kanina? Walang sino mang ipinanganak ng Diyos or na born again na nagpapatuloy sa pagkakasala. Amen. Amen. Bakit? Kasi ang seed o yung binhi mula sa Diyos, ang Espiritu ay nasa Kanya. Ngayon, yung sinabi ni Mami Cora, nagpapatuloy sa pagkakasala, malamang mama, hindi original. Hindi totoo na na-born again. Amen. Sumama lang, baka may crush. Correct ka dyan. Tama yun. Correct ka dyan. Sumama lang, dahil Kahit may bigas na binibigay. May grocery. wala sa puso. Tanggapin mo, Panginoon. Ay, tinatanggap ko. Surrender na din. Nagbigay na ba? Wala pa. Okay? Sa akin, huwag niyong gawin yan. Amen. Kasi alam ko, yung niloloko ako, tsaka alam ko hindi. Dahil may discernment, binigay sa akin si Lord. Amen. Kaya yung mga hindi ko na pinapatanggap, binibigyan ko na lang. Alas ka na, sige na. Meron iba, ganito eh. Tagal ko na rin kaya ng pastor. 15 years na. Lalapit siya. Lord, susunod din. Pero ang habol talaga, yung grocery na pinamigay ko. Ang habol talaga, yung favor lang. Wala sa puso. Wala sa puso. Hindi ako pwedeng mula sa kanya ngayon. Maganda rin yung matanda ka na sa tumatanda ka sa gawain, tumatanda ka sa ministry, makikilala mo kung sino talaga yung mudas at hindi. Okay? Now, tumayo tayong lahat. Okay. May budas talaga. Sige po, tayo po ay yumuko sandali. Tayo po ay magmumuni-muni. I hope and pray ngayong gabi, meron tayong natutunan, spirit, soul, and body. Ang pinaka-importante po sa lahat ay ang ating espiritu. Mari po yumuko sandali, pumikit. Lahat po sa naman nakaintindi ng kaunawa, magpasalamat na po kayo sa Panginoon. Ligtas na po kayo. Ligtas na po kayo. At ang sabi po ng Bible, ang lahat ng mga ligtas ay di nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat ang binhi ng salita ng Diyos ay nag-uumapaw sa kanilang mga puso. Ito ang nag-guide sa atin sa daan na matuwid at sa daan na kabanalan. Ngayong gabi, maaari, merong iba sa inyo rito, hindi pa po ngayon lang narinig ito, at ibig mo rin na ma-born again. Hindi ang katawan mo, hindi ang iyong kaluluwa, kundi ang iyong espiritu. Dahil ang sabi sa Bible, maliban ay kay ma-born again, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Maliban ay kay ipanganak na muli o ma-born again, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Huwag kayong magtaka, kailangan kayong may panganak o ma-born again muli. Bakit?
Kasi ito lang ang paraan. Pag ang Espiritu ay muling nabuhay, ang Diyos ay sa iyo at ikay gagabayan ng Diyos. Ako po, sa awa at sa habang naman sa kapurihan ng Diyos, wasak po aking buhay dati, walang patutunguhan. Nagsikap ako na nagsikap, ibinigay ko po lahat. Halos po, hindi na ako natutulog sa pagkatrabaho. Walang nangyayari. Hindi na ako nagpumumpalataya sa Panginoon. Ang aking Espiritu ay naging kagisa sa Espiritu ng Panginoon Jesus. Nagkaroon po ng pagbabago at ako pinakasayang harapan bilang testimony ng isang buhay na pinangunahan ni Kristo kahit pananat na magbuli. Ito po ay buhay na pinap at kasya at direksyon. Sa gabi nito, kung meron po nais dito na magsabi mo ito, ibig ko pong maborn again sa Espiritu sa gabi nito. Ibig ko po ng Espiritu ko at saka ng Espiritu ng Diyos ay magiging isa. Maaari pong itaas ang inyong kamay at ako po'y handang manalangin para sa iyo at ikay gagabayan ko sa panalangin. Lahat po na kayo po nakapagit lamang. Ang Diyos po ay kasama natin sa mga sandaling ito. Dahil alam po lahat tayo, pinapananahanan tayo ng Espiritu ng Panginoon. Kung meron po, maaari po pakitas ang kamay para po sigurado. Yes, meron? Okay, meron? Okay. Lahat po na nagtas ng kamay, hariin niyo pong tunay na panalangin ito sa gabing ito. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking narinig sa gabing ito. Ibig ko pong maborn again ang aking espiritu. Ibig ko po ang espiritu ninyo. At ang aking espiritu ay magkaisa habang buhay. Pinagsisisihan ko lahat ng aking kasalanan. Pinapatawad ko na lahat ng nagkasala sa akin. Lahat ng nanakit sa akin. Pinapatawad ko na po sila. Akin rin pong hinihingi ng tawad. Ang lahat ng marumi kong kaisipan. Ang lahat ng aking pagtutungayaw. Ang lahat ng aking reklamo laban sa iyo. Sa aking kapwa. Maging sa aking sarili. Binubuksan ko aking puso. Inanyayahan kita banal na Espiritu. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Pumasok ka sa aking puso. Pumasok ka sa aking buhay. Magipag-isa ka sa aking Espiritu. Upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ako ngayon ay anak na ng Diyos. May buhay na walang hanggan. Ako ngayon ay tagalangit. Naghihintay ng pagtutubos ng aking Panginoong Jesucristo. Ako ngayon ay tunay na ligtas at anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Pagkalarong manalangin, Ama, salamat po. Narinig niyo po ang panalangin ng bawat isa. Sa gabing ito, hayaan mo masilyuhan ang tunay na kaunawaan patungkol sa kaligtasan. Na ang sino man ang pag-isa kay Kristo, tunay na ligtas na. At kami naghihintay na lamang ng iyong katubusan. Subalit, Panginoon, tulungan niyo po kami. Hindi po madali na mag-renew ng mind kasi nasanay po kami, Panginoon, sa pamumuno ng aming kaluluwa. Hayaan po ninyo, Holy Spirit, kasama ng aming Espiritu. Kayo po ang manguna at hayaan niyo pong baguhin namin kaisipan. Sumunod ang aming kaluluwa sa iyong pamumuna. Upang ang aming katawan ay susunod din at aming maranasan ang mga imposible. Sa tingin namin imposible, subalit napaka-posible sa iyo. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Pinupuri ka namin, binabalik kami sila ng kalubulatian. Salamat sa mga katotohanan ito. Tunay nga na kami ay ligtas na. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, we thank you sa buhay ni Johnny. Salamat po. Dalangin namin, Lord, ay magpapala sa kanya. Dalangin ko itong mga salita ito kanya narinig, Panginoon, ay magiging silyo rin po sa kanya, Panginoon, na siya ligtas na, Panginoon. At Lord, I pray na ang kanyang prayer, ang kanyang buong sambayanan ay maligtas din po. Dalangin namin, Lord God, na ito yung mangyari at ipagkaloob mo sa kanya. Maging sa food namin ipartake sa gabi ito. Pagpalain nyo rin po ito, Panginoon. Iyong basbasan, linisin, nagbigay ng kalakasan sa aming katawan upang ang katawang lupang ito ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyo, kalakip ang aming kaluluwa at aming Espiritu. Salamat po sa inyo namin binabalik ang mapulit parangal ngayon at mapagalaman in the name of Jesus Christ we pray and the blessed people of God declare Amen.